Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. So ito kabibig ha, kasi marami na ang hinuli na kung saan mga sangkot sa flood control. Tapos number 1 si Zaldico. Binigyan ng ultimatum si Zaldico na dapat na mag-surrender. Pero ang mga tao ay nagtataka. Bakit hindi kasali si Martin Romualdez? Diba? Pero ito may pasagbog si Jason sa mga kabig. Ewan ko kung totoo to or hindi. Pero sabi dito sa post ni Mr. Jason sa, totoo nga ba na nangako si President Bongbong Marcos sa pamunuan ng INC na sasampahan ng kaso at ipakukulong niya ang kaniyang pinsang buo at dating Speaker Martin Romualdez kapalit ng pagpapahinto ng 3-day rally sa Luneta. 'Di ba? After ng pasabog ni Senator Amy Marcos speech niya sa second day, hindi na natuloy ang 3rd-day rally ng INC. Nagtaka ang mga tao, bakit? Anong rason kung bakit hindi natuloy? Kaya nga, ito yung mga theory ngayon mga kabibig. Sana lang hindi mabudol ang kapatiran para kasing ang hirap-hirap ng paniwalaan ang mga pinagsasabi nitong Marcos Jr. na itong mga huling araw at linggo. Ang tanong, totoo nga ba na para mahinto ang INC rally sa kanilang pangatlong rally ay nag-promise si Bongbong Marcos na kaniyang ipakukulong at sampahan ng kaso si Martin Romualdez. Kasi alam mo, ang INC rally, nag-trending ito worldwide. Opo, binalita ito worldwide. At maraming nakakaalam, ay, gano'n na pala nangyari sa Pilipinas ngayon? Nag-INC rally, 300,000, almost millions ang nagpunta, nakilahok sa rally, wherein nanawagan ang mga INC members ng accountability and transparency at nag-trending din worldwide yung kay Senator Amy Marcos na kanyang speech. Tapos, after ng speech ni Senator Amy Marcos, di ba, live sa INC, biglang na-delete yung speech ni Senator Amy Marcos sa INC fan page. Kaya, nagtaka ang mga tao, bakit? Bakit na-delete? Totoo kaya itong mga sinasabi ni Jason sa mga bibig niya? Totoo nga ba na nangako si President Bongbong Marcos na sa pamunuan ng INC na sasampahan ng kaso at ipakulong niya si Martin Romualdez at itigil na ang 3-day rally sa Luneta? Ano sa palagay yung kabibig? Pero may explanation, may explanation si Boyeng Rimulya tungkol kay Martin Romualdez, kung nasampahan ba ng kaso si Martin Romualdez or hindi. Panoorin niyo yung kabibig. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at para malaman po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. 7 na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Yung isa pong nahuli ng NBI ay natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. At kaya't sinasabi natin yung mga may balak na tulungan itong mga ito ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila at para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustodya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa 3 warrant at 16 na pangalan, 7 na ang hawak ng ating otoridad. 2 susuko na. 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Zaldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo.
Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. Your point of view, when will you be ready to file a case against Martin? We've been studying the Martin Romualdez case for the past 40 days since we came into office. Let me tell you, Martin is a fraternity brother. Yes. He entered the fraternity when I was the illustrious fellow. So we have a naturally close relationship. We worked together in Congress. I answered his call once because we respect each other. He talked to me. That was before I assumed office, but after I was appointed. And after that, I didn't talk to him anymore because I have to think clearly about these cases. I posited an idea that that the evidence is slow in coming because Martin, knowing him, never talks about money to anybody. That's his way of doing business, especially politics. He never talks about the money. But from all that we see right now, it appears that flood control became a currency, a political currency of sorts. How this be treated as a criminal matter is another matter. It's another issue. So we have to go and look at the evidence that will pinpoint a specific violation of law and a specific culpability. But there are other angles that we're looking at that I cannot reveal right now. In behalf of the preparatory committee for this event, let me welcome you all and thank you for honoring our invite to the launching of the Save the Philippines movement today. Members of the Council, our partners and allies, good afternoon. Today marks a very important note in the history of our country as we are launching the Save the Philippines movement, which has nothing to do with sectoral interest, nothing to do with corporate and business interests, nothing to do with interests of political families and parties, nothing to do with colors, and above all, nothing to do with ideological and geopolitical interest. We are here today to commit collectively as one people to reclaim what belongs to us, a government that is responsive to our needs and a government that protects the rights of the constituents in accordance to the provisions of the Constitution. We are here today to collectively condemn this BBM government as incapacitated in all aspects of governance. Where can you find a government that is in evil alliance with the enemies of the states who have killed thousands of our soldiers, policemen, and paramilitary, and use these enemies of the state as the attack dogs against their political enemies in exchange for big money which should have been used for health and educational scholarship to poor and deserving students, and above all, for the benefits of our soldiers and policemen. We call for the resignation of BBM to arrest further the damage to the economy and above all to our people. Let us unite in our call to respect the Constitution that provides procedure for succession in case of vacancy.
Let us guard against the conglomerate of narco, oligarch, politicians supported by US to the maneuverings of the CIA calling for snap election, military junta, resign all Marcos and Duterte to pave the way for the formation of a council to run the Philippines. A consensus caretaker, as these are all against the Constitution, let alone a deceptions, no less a power grab. Let us all be alert and oppose any attempt to pose these deceptive machinations and plots. In unison, we will call on resign BBM, protect the Constitution, and to our AFP and PNP, withdraw now your support and arrest all drug addicts in our government and all those involved in massive corruption. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino. Salamat. So yun na nga kabibig. Ito ang komento ng mga netizen. Sabi ko pa naman, sasapi na ako sa INC pag napatanggal na si Marcos, siya after ng pasabog ni Ivy, biglang tinapos yung dapat 3 days rally nila. May something behind the scene talaga nangyari nung gabing yun. Wala pa din pala sila, wala rin mga boss. Sabi ng isang, mema lang yan. Kung sasampahan yan, maglalatag na mahinang ebidensya para ma-acquit at di na uli makasuhan sa susunod na administrasyon dahil double jeopardy. O kaya kapag convict, ipaparadon lang. The mastermind of flood control anomalies. Di ba si Bongbong? Uy, ano ba kayo? Di ba sabi ni Zaldico, he is being pressured by a few circles including INC aside from upcoming event on the 28th and 30th of November 2025. Sabi ko nga ba, yan ang rason kung bakit nahinto ang INC rally. O hindi pa ito kumpirmado ha. Huwag kayo agad-agad magbigay ng mga konklusyon nyo. Kaya pala biglang nagsi-uwian ang mga membro nila sa rally. Kaya nga yun ang question bakit hindi tinapos? Ito pa, mind your recommendation para kasuhan pa lang at malayong-malayo pa yan sa katotohanan. Oo nga, recommendation pa lang, 'di ba? Nako, so ano ang inyong reaction hinggil dito mga kabibig? Ito ano pang komento ng mga netizen. Sabi pa dito ng ibang netizen, opinion mo yan kaibigan, hindi inaasahan ang ginawa ng kanyang kapatid pero kung hindi ititigil ang rally, maaring mauwi sa kaguluhan pag kumilos ang mga nasaktan. Malalagay sa panganib ang member ng INC. Bagay ba na hindi papayagan ng mamamahala? Kaya sa aking tingin, ito ang ultimong dahilan ng pagpapahinto. Ganon pa man, malaking tagumpay ito para sa INC. Muli na ipakita ang solidong pagkakaisa at buong pagsunod. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Iglesia ni Cristo. May point din siya. Kasi parang grabe na ang mga tao that time after ng pasabog na Senator Amy Marcos, nanggalit na mga tao. 'Di ba? So there's a possibility na magkagulo kung hindi hininto ng INC, 'di ba? Mabigat kasi ang talumpati ni Amy. Ayaw ng pamunuan ng INC na madamay ang bawat isa. Ganon kahalaga ang mga miyembro sa aming pamamahala. Isinaalang-alang po ng mga namumuno sa amin ang safety at welfare ng mga kapatid po. Kaya di na po tinapos. Malaking bagay po yung nagawang revelation ni Senator Amy Marcos. I think ito yung mga sagot ng mga ilang INC members. Dahil delikado, hindi mo alam ang pwedeng mangyari. Isipin mo, 500,000 katao at pwedeng ma-deads dahil lang sa maling ginawa ni Senator Amy Marcos. Dahil hindi yun ang pinapanawagan ng INC, kaya biglang napauwi. Posible din kabibig na natakot ang INC, ang pamunuan ng INC na kung ano ba ang hindi natin alam kung anong gagawin ni Vong, di ba? So yun lang kabibig ang ating latest Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.